I've handled a lot of artists in the past, and mostly the big ones, like si Sarah. Closer to Sarah, I think yung kanyang humility, yung pagkatao at saka yung observation every time she performs on stage. The last concert in Araneta, every time she goes on stage and performs, nasa kanya yung pinakamalakas na balakpak. Good afternoon, Alan Policarpo. Hello. So, Ash, mahilig ka ba sa Japanese food? And nabanggit mo kanina kasi parang medyo picky eater ka. So, pakwento naman about that. Mahirap po talaga. Before po nung bata po ako, ang hilig ko lang po kainin kanin at sabaw. Hanggang high school ata, ganun pa rin po ako. Tapos ngayon po, parang nare-realize ko na, ay, tumatanda na ako, kailangan ko na kumain ng gulay, ayoko pa mamatay, gano'n. Hindi, bro, natatakot po ako magkasakit, kaya parang nag-start po talaga akong masanay na kumain ng gulay. And ayun, buti na lang kasali to, may salad. Kasi pinakakaya ko pong kainin is yung mga gulay na, alam mo yung walang lasa, and perfect po yung salad, kaya... So, would you say na parang medyo adventurous ka na ngayon pagdating sa pagkain? Anong mga favorites mo na ngayon? Siyempre. Hindi. Meron po akong ginagawa sa bahay na sarili ko pong salad. May salmon po, tapos ginagawan ko po ng sauce. Tapos sinasama ko ng lettuce, tapos yun po. Anong sauce yan? May garlic, butter, tapos yung simpleng sauce lang. Pero sarap po. Masarap. Masarap! Yun po. At pagdating naman sa Japanese food, ano yung parang comfort food mo or go-to mo? Comfort food, chicken karage. Okay. And yung mga pork tonkatsu po. Okay, thank you. Thank you po. There we go. Ano yun? So, sabaw lang at kanin? Oo. Walang ulam? Kasi noon, pag kumakain ako ng karne, nahihirapan ako lumudin. Kaya parang, feeling mayaman. Ewan ko. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan maging picky eater. Kainin mo yan nasa... Oo, yun. Pero nagtatry na ako talaga. At least, guys, let's take it from Ashton. Kailangan natin kumain ng gulay, okay? And it's here, right in front of us. Gulay na yan. Alright, let's have another friend from the press. Hello po. Hi. Hello, I'm Hello Day po. from GMA. Yun, kasi parang, tama ba, adventurous ka rin pagdating sa pagkain? Trying po. Trying. Ano yung mga iniiwasan? May mga iniiwasan ka ba? Or, tapos ano yung mga favorite mo talaga na... Kasi hindi po talaga ako yung palatikim na tao, hindi po ako curious. So ngayon po, parang mas inaaral ko pong maging curious sa mga food, para kasi minsan, parang pag nakita ko lang, tapos hindi ko nagustuhan yung itsura, parang ayoko na siya tikman, kasi feeling ko masama yung lasa. Pero parang ngayon natutunan ko na hindi pala ganun yun. Parang, paano mo malalaman kung hindi mo itatry? And sobrang laking bagay na makatry ka ng mga bagong pagkain, kasi alam mo yun, parang minsan may story din sa mga pagkain eh, di ba? Ka nakatingin sa akin. Hindi, parang lagi ka. Totoo. Pero ano, lagi ka ba nag-food trip? Food, alam mo yung food trip ko po, unhealthy po. Yung mga pansin. Para hindi, Pero try, food trip, chips, yan, yun. Pero siguro ang tanong ko lang kasi pag nag-food trip ka ba, meron ka bang budget or go all out ka? Pag sa food trip, siguro depende po if meron po akong friends sa bahay, yung mga may kasama po akong kumain, tapos kwentuhan, tapos manonood ng movie, yun, ganun po. Thank you. Thank you po. There we go. Tama yung sinabi mo, Ash. Hindi natin malalaman kung di natin itatry. Yes. Diba? Tagal nung agree mo Hindi siya na pinatawas ko muna si Mr. Alright, we have another friend from the press. Hi, sir. Hi. Hi, Ash. I'm Jeff Fernandez sa Daily Tribune. Yung first question ko for you is, paano mo nire-reward yung sarili mo every time na may ganitong blessing na dumarating sa career mo? May binibili ka bang material gift for yourself? Out of the country ba yan? Ano yung ginagawa mo? Para i-enjoy mo naman.
Siguro, bumibili po ako halos ng damit. Pero parang for work pa din yun. Pero ang ginagawa ko po talaga ngayon is nagsisave po ako kasi pangarap ko din po talagang malabas po yung pamilya ko sa ibang bansa. So yun po yung Okay. pinag-iipunan ko. Okay, if ever, saan kayo pupunta? Uy, parang plano na, baka ma-jinx po. Pero plano po namin sa Europe sana, ganon. Or kahit saan. Okay. Family lang ba kasama? Po? Family lang ang kasama? Opo, mami. Oo. Opo. Sali po kayo. Thank you, Ash. Thank next, you po. Next question is for Direct Paul. Hi, Direct. Ayun, marami na kayong nahawakan na na big name celebrities, artists, concerts sa mga ads. Paano niyo i-describe yung pakikipagtrabaho kay Ash? Siguro, yeah, I'll just follow up on that. I've handled a lot of artists in the past, and mostly the big ones, like si Sarah. Closer to Sarah, I think yung kanyang humility, yung pagkatao, at saka yung observation every time she performs on stage. The last concert in Araneta, every time she goes on stage and performs, nasa kanya yung pinakamalakas na balakpak. Mama ko po pala. Mama ko po. So I guess to summarize, I think yun. Kasi that's your measurement eh. Kung alam mong minamahal siya ng mga tao, maririnig mo yun sa expression sila like sa Araneta. Okay. Thank you, Direct. Thank you, Ash. Thank Congratulations. you po. Salamat po. There we go. Alam mo, feeling ko nag-vocalize kayo before concerts or mall shows, no? Kasi ha? Yes, mall show yung practice. Soprano lahat eh. Falsetto lahat eh. Ang tataas. But next, let's proceed to from Abante, June Lalin. Yes, hi Ash. Hello po. Yan, sabi nila kanina nung sinabi sa Europe, hindi ka raw mapupunta sa Madrid. No? Yun ang gusto nilang marinig. O hindi, since family mo ang kasama, hindi mo na kasama ang Madrid kasi may magsasama sa'yo sa Madrid. Work po. Siguro, pagplanuhan po yan kapag tapos na po yung work. Ang hirap magplano, ang hirap ma-excite, diba? Kasi pag na-excite ka, hindi natutuloy. Pero may pangako ba raw sa'yo? Di ba nangako siya last time? Si Wala Andres? naman po. Sabi lang, if ever. So, hindi pa pangako yun, if Hindi po. ever. Wala lang. I So, hindi promise ka- I'll bring you to. Okay. Wala naman pong gano'n eh. So, hindi ka umaasa? Po? Hindi ka umaasa? Ay, hindi po. O, dalhin mo na siya sa puting. Oh, dadalhin ko siya sa bote siya sa Japan. Sa Japan? Sa Japan. Pero, yan, ang bongga no, ang dami mong endorsement. Tapos, ang bongga na itong latest mo, sabi nila, silent millionaire ka na raw. Uy! Hindi po. Sana. At ang dami, oo. Pag magbilangan tayo, posible talagang milyonarya ka na. Oo. At least kahit wala kang mga proyekto sa gobyerno, di ba? Blessing po yan. Thank you po. Oo, di ba? Pero, yun nga, speaking of yung kinikita mo, ang ganda daw ng Viva Artist Agency ng Viva kasi ginaguide kayo kung paano yung pera nyo is paano mas lalago, paano nyo mai-invest sa mga dapat mapuntahan. Oh. Yes, I'm super thankful kasi hindi lang parang akala namin na yung craft lang namin yung hinuho ng Viva, pero hindi, tinutulungan po talaga nila kami and pinagsasabihan po nila kami na alam niyo po yun to spend our money wisely. Yan. Astin, some months back, nagkwento mo pa na kahit paano, nag-MRT ka, di ba? Apo. So now hindi mo na kaya, for sure. Kahit- Kasi, syempre, grabe pagkakagulo na. Kahit anong disguise mo, kilala ka na yan. Feeling ko kaya pa din naman to kasi po kapag... So, trinay mo na ba ulit? Ngayon po, hindi pa po ulit kasi po yung mga napupuntahan ko po parang mahirap na po yung commute. Pero feeling ko kaya pa din kasi
Before po, kung may magpapapicture man or kung may makakakilala po, marami na po yung 3. And, ayun, kaya na po. Kaya na. Yan, oo. Pero maganda sana, no, mag-promote kayo ni Andres ng Minamahal, oo, sa MRT, di ba? Magkaroon kayo bongga yun, kasi talagang sumasakay ka doon before, di ba? Tamang-tama, parang mapopromote na rin yung Boteju, di ba? Sabihin ko po yan sa Viva Friends. Pero yan, congratulations, no? Kasi, Astin, talagang maraming mga sumisikat ang nagiging issue sa kanila, yung mayabang, may mga kung ano-ano, no? Pero sa'yo, never kami nakarinig. Kasi puro magaganda in fairness, kasi may mga kaibigan ako na sa mega shoot, ikaw pa raw mismo yung nag-upload sa mga kasama mo, tapos kahit tapos ka na, you're not demanding na unahin ka, you waited for your turn. Yung ganun ka raw walang pagpapa-importansya. So nakakatuwa, di ba? Kasi yung naririnig namin na pagbabago ng iba na hindi maganda, pero ikaw, although ang sikat-sikat mo na, wala kaming naririnig ng negatibo about you. Thank you po. Pero ito po kasi, nakikita ko po yung blessings na nakikita ko. Parang opportunity ko po yung to be a blessing to other people. Parang hindi ko po siya nakikita na parang another reason para, alam niyo po yung parang maging diva man po, ganon. And alam ko din na lahat naman pong meron ako ngayon is from God. And what God can give, He can take away. So, yun po. It's so nice, no, to hear that from you. Yan. Pero yan, congratulations, Astin. Yan. Thank you. Alam mo, hindi ako kumakain ng rice, pero because of you, I will try the tomboy rice. Thank you po. Thank you. See? Another consumer. Eto, may sisingit si Tita Baby, ang corporate PR. Yes, Tita Baby. What's up? Ay, hindi ko pala yung mic. Ayun, pero magandang marketing yun eh. Sa MRT tayo. Magbenta ng mga rice bowls. No?